Parang napakahaba po ng buong isang linggo, no? Ngayon po kanina po nung nakaupo, parang talagang bumalik po yung kaba sa puso ko. Lalo dinitin pa po, no? Akala po ni Sister Daisy, mensahe na. Pero okay lang po yun dahil sanay po tayo na lagi pinakabahan. Buhay po tayo eh. Amen. Ang buong isang linggo ay tunay nga po na pinagpala tayo ng Diyos dahil nandito na naman po tayo upang makinig ng kanyang salita. Ano man po yung mga nangyari sa mga kapaligiran natin, naniniwala po ako na hindi po tayo naapektuhan, hindi po tayo nababalisa dahil sabi nga po, manalangin lamang tayo. Manalangin tayo sa ating bayan, sa ating bansa, sa ating mga leader. Ang panalangin po ay isang, kumbaga, powerful po ito na tools ng ating, sa espiritu po natin ito pinibigay na pag-asa. Manalangin po tayo palagi. Pero po sa pananalangin, meron po kasi tinatawag na better prayer. Kasi po nandito po tayo sa better covenant. Yung panalangin po na to is, kailangan po yung nakaayon po sa ating kinalalagyan sa kapanahon natin. Sa history po ng ating bansa kasi, marami po nangyayari na hindi po angkop na gawin ngayon kumpara sa dati. Kasi yung dati nangyari na dahil yun po yung angkop na kapanahonan. Ito po ang ating pamagandang ating pag-usapan, better prayer in a better covenant. Sabi po rito sa Hebrews 8:6 sa New Living Translation, sabi po dyan, "But now Jesus, our high priest, has been given a ministry that is far superior to the old priesthood. For he is the one who mediates for us as far better covenant with God, based on better promises." Ang gaganda po ng salita ng Diyos kung atin lang po itong pag-aaralan. Nandito na po tayo ngayon sa better covenant na meron pong better promises. Dapat po natin itong malaman. Dahil sa Old Testament po, iba't iba po klase ng panalangin, iba't iba po yung mga mababasa natin na panalangin po doon. Ito po yung kabuuan ng tawag ito, yung pinakadaloy po ng context. Sabi po rito, Hebreo 8 to 1 to 5, sabi po rito, ito ang buod ng aming sinasabi. Tayo ay may pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya ay naglilingkod doon sa tunay na dakong banal, sa toldang itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Tungkulin ng bawat pinakapunong pari ang mag-alay ng mga kaloob at mga handog, kaya't kailangan ang ating pinakapunong pari ay meron din ihahandog. Sa lupa ay hindi siya maaaring maging pari sapagkat mayroon na tayong mga paring naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Ang paglilingkod ng mga ito ay larawan lamang ng nasa langit, sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda, may pinagpilit sa kanya ng Diyos ang ganito: gagawin mo ang lahat ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok. Verse 6 po, ito po yung ating pinagkuhanan. Ngunit ngayon, si Jesus, ang ating mataas na saserdote, ay binigyan ng isang ministeryo na higit na nakakahigit kaysa sa lumang pagka-saserdote, sapagkat siya ang namamagitan para sa atin ng isang mas mabuting tipan sa Diyos, batay sa mas mabuting mga pangako. Ayun po, nandito po tayo ngayon sa mas mabuting tipan. Nandito po tayo na may kalakip na mas mabuting pangako. Yan po ang sabi po dyan, kasi may mga panalangin nga po na hindi po, parang yun nga po, hindi po naaangkop sa panahon natin ngayon. Sabi rito, ano ba ang mas mainam na panalangin sa mas mabuting tipan at pangako? Sabi mo ng Philippians 4:6 hanggang 7 po yan. Sabi po, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God,
which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Yun po, yung panalangin po pala natin dapat is nasa kalaki po talaga ng pasasalamat. Pasasalamat dahil sa mga ginawa na ng ating Panginoong Yesus. Kung mapapansin niyo po dito sa panalangin po ni David, sabi po ng Psalm 51:10. Yung verse pa lang po, alam na po natin na parang luma kasi 51:10 eh. Sino po ba nakaawat ng 51:10? Sa cellphone po kasi pag sinabi 51:10, luma na po yan. Meron pong nagagawa yung cellphone ngayon na hindi nagagawa noon. Pero sa cellphone lang po yun. Sabi po rito sa Psalm 51:10, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me out from your presence and do not take your Holy Spirit from me. Iba sabi ni David sa kanyang panalangin. Sabi nga po niya, likhain po ako ng isang malinis na puso. Parang pag nadinig po natin ito, yung panalangin po na to tama po ba ito? Mali. Tama po ito nung panahon po nila. Kasi sabi nga po, likhain mo ako ng malinis na puso. Tama naman po yan. Kaya lang may panahon po yan eh. May panahon po yan. Kaya yung iba pagka napapansin, parang bakit ganon? Parang iniintay pa nila yung dilikhain ng Diyos na puso na malinis. Kaya nga sabi ng iba, nagkakaroon po tayo ng yung push na tinatawag, yung pray until something happen. Kasi sa tingin nila, ba't parang walang nangyayari? Ba't hindi nila nakikita yung nangyayari na ipinag-pray nila? Kaya po ang sabi po, pray until something happen. Manalangin ka pa, manalangin ka pa. Iyon po yung panalangin ng panahon sa Old Testament po. Nananalangin po sila hanggang sa makita nila yung mangyari, na may mangyayari. Pero maaari po bang may nangyayari na hindi lamang nila nakikita? Maaari po yun. Meron bang ginagawa ang Diyos na hindi lamang nila nakikita? Kung maalala niyo po yung sa Old Testament na ilulusob na po yung isang kampo, di ba? Nanalangin po doon yung propeta ng Panginoon na ipakita sa taong katabi niya na hindi sila maano dahil may mga anghel sa paligid. Nung binuksan ng Diyos yung mata ng katabi niya, nakita po ng tao na, totoo ang Diyos. Totoo yung protection ng Diyos na hindi sila maano kahit marami pong kalaban na nakapaligid sa kanila. Kasi po, mas marami po yung anghel ng Panginoon na back up po nila. Maaari pong ganon. Nananalangin po sila ng paulit-ulit, pero hindi po nila napapansin o nakikita yung ginawa ng Diyos. Kaya po hanggat wala silang nakikitang kakaibang nangyayari, hindi po sila humihinto sa pananalangin. Ayun po, sabi po dyan, push mo yan, sir. Kasi may mga lumang pastor na ganun pa rin po ang panalangin hanggang sa panahon natin ngayon. Push lang ng push ng ganitong panalangin. Hindi naman po masama kung mali itong panalangin na to sa panahon nila. Pero sabi, di ba, create in me a clean heart. Ang pinapalikha dito ni David is yung pusong malinis o dalisay. Pero sa panahon po natin ngayon, kung mapapansin niyo po, isa po sa nangyari, kaya nga po sabi dito, pray until something happen. Kaya po may mga nagkakaroon ng nabubuo yung prayer warrior. Meron din tayo mga prayer brigade. At kadalasan po umaakyat po sila sa prayer mountain. Kasi nga po tuloy-tuloy yung panalangin nila. Meron pong mga gawain sa pananambahan na dapat ginawa na po. Pero yung dahil sa patuloy nilang pananalangin, parang doon na lang po napopokus yung kanilang gawain. Sa ibang bansa po, ganyan, meron pong nananalangin ng halos maghapon po. I think sa Korea, parang ganun po yung kanilang klase ng prayer warrior na ginagawa ko. Minsan po naka-experience din po ako sa isang gawain na ganun. Mula alas 6 hanggang alas 10 po ata, ganun kahaba panalangin na. Pero, di ba, sabi po ng
isang passage sa Bible, ang panalangin ng matuwid ay mabisa. Kailangan lamang po, alam po natin kung paano yung tama na panalangin at naayon sa kapanahunan po natin. Sabi po rito, don't sabi create me a clean heart, pero sabi po ng bagong tipan, under the better covenant po, meron ka ng bagong espiritu dahil sa tinapos na gawain ng Kristo. Hindi lamang po pure heart or clean heart. Meron ka ng bagong espiritu. Sabi po ng 2 Corinthians 5:17, when someone becomes a Christian, he becomes a brand new person inside. Brand new person na po yun, hindi lamang puso. Kasi po pagka puso lamang, mas mainam po ito. Brand new person po. Kabuuan po ito kasi. He is not the same anymore, a new life has begun. Yun nga po, sabi ng sa Tagalog po, kapag ang isang tao ay naging isang Kristiyano, siya ay nagiging isang bagong tao sa loob. Hindi na siya pareho ng dati, nagsimula na ang bagong buhay. Bagong buhay po yung sinimulan sa bagong tipan na mas mainam na tipan po sa ating kapanahunan. Yung kanina sabi, push mo yan, sir. Ngayon naman, bush mo yan, sir. Pag sinabi kong bush, yung natatanda niyo po ba sa Old Testament pa rin po? Yung burning bush. Nangyayari po ito na hindi makapaniwala si Moses na, ano ba ito? Nagliliyab na pulumpong. Ang bush po kasi sa Tagalog, pulumpong yung parang siyang maliit na puno na sa ibang translation is binigkis, parang gano'n, bigkis. Yung parang puno siya na malago ang dahon. Parang ganun po. Pero yun nga po yung nakita ni Moses din po, yung nagliliyab na burning bush po. Yung kanina, push, pray until something happen. Ito naman po, believe until something happen. Paniwalaan po natin to hanggang makita po natin sa sarili na you're a new person. Binago ka na po ng Panginoon. Binago na po tayo. Kailangan lang po natin ito na paniwalaan kasi ang tao, kadalasan po, to see is to believe. Pero sa Bible po, believe, then you will see. Paniwalaan po muna natin ang ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Next slide po. Sabi po rito, ang Diyos mismo ay nananahan sa loob mo dahil sa tinapos ng gawain ni Kristo. Sabi po doon ng Psalm 51, sinasabi po ron na sa lumang kasunduan po kasi, ang Espiritu ng Diyos ay umaalis po sa tao. Totoo naman po yun. Kamukha po yung nangyari kay Hari Saul noong panahon yun. Hindi po siya nananahan sa buhay ng bawat isa katulad ng kapanahunan po natin. Kaya nga po, kumako po sa inyo, alin po yung mas better na covenant? Yung doon sa may individual lamang na tao o sa ngayon na nananahan sa bawat mananampalataya? Di ba po mas mainam po itong better na covenant sa atin yan ang may better promises? Sabi nga po ng 1:14-23, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita, iibigin siya ng aking Ama at kami tatahan at mananatili sa Kanya. Hindi na po katulad nung nire-request ni David na kailangan, sabi nga po niya doon, do not cast me away from your presence. Sabi po doon sa 51:11. Kasi takot nga po yung mga tao na hindi samahan ng Diyos. Talaga naman nakakatakot po kahit sa panahon natin yun. Pero sa panahon po natin yan, hindi po niya tayo iwan, hindi po niya tayo pababayaan. Amen po ba? Praise the Lord. Yun nga po, mas better covenant po ang kapanahunan natin. Sa Old Covenant may mga ganito pang prayer. Sabi sa Awit 35:6, hayaang magdilig, dumulas ang landas, ang anghel ni Yahweh sa kanila'y wawasak. Ang tindi po, pagka may mga ganitong panalangin na madidinig ka, hindi po ito naangkop sa bagong tipan. Meron po minsan na ang mga nga po sa mga prayer vigil na yan. Kaya po sila nagkakaroon ng prayer vigil dahil meron po silang gustong hilingin sa Diyos. Gustong iharap sa Diyos na para bang sinasabi na baguhin mo ito, Panginoon. Sobrang nakasama nito, Panginoon. Sa panahon ng Old Testament, ganito po yung mga
madidinig natin doon na tinatawag po ito na imprecatory prayer. Ito po yung sinasabi doon na ang imprecatory prayer po ay ang paghingi ng paghatol, kalamidad o sumpa sa mga kaaway at tinuturing na kaaway ng Diyos. Ganon din po sa mga awit 55:15. Bigla ang kamatayan nawa ay dumating, iuhulog ng buhay sa daigdig ng mga patay, sa kanilang puso maging sa tahanan, yaong naghahari bawang kasamaan. Para manghinihiling ng prayer na to na yung judgment kagad ay dumating sa taong masama. Pero ito pong mga ganitong panalangin po, ginagawa lang po ito ng mga salmista ng panahon na yon. May ipinapaunawa din po ito, may layunin na po. Ito po yun yung imprecatory prayer. Is to invoke judgment, calamity, or curses upon one's enemies or those perceived as enemies of God. Ito po yung layunin ng imprecatory prayer na ginawa po ng mga salmista. Ginagamit ng salmista ang ganitong uri ng panawagan upang bigyan diin ang kabanalan ng Diyos at ang kanyang katiyakan ng kanyang paghatol. Kaya po ito na isulat ng salmista dahil meron pong mga naghihinigpis ng panahon na yon na kailangan talaga ng katarungan. Kahit naman sa panahon natin ngayon, marami pong naghihinigpis na hindi makakuha-kuha ng katarungan. Pero po, kahit ng panahon po na yon, nangyayari na po yun. Pero makakaasap po tayo na tapat ang Diyos. Ang kanyang paghatol ay tapat. Ang kanya pong mga anak na nagkurusa, umiiyak, nakikita niya po yan. Hindi niya po hayaan na malugmok sa pagdurusa yung kanyang mga anak. Kaya po yung paghatol ng Diyos, sigurado po yan. Sigurado po yan dahil tapat po ang Diyos. Kung meron man na nagiging biktima ng karahasan, makakaasa po sila sa katapatan ng Diyos, makakaasa po sila sa hindi po sa sinasabing paghihiganti ng Diyos. Ito po yung sinasabi na tapat yung Diyos sa kanyang mga pangako na magkakaroon sila ng hustisya. Hindi dahil sa pinarusahan ng Diyos yung tao na kagawa, kundi dahil ang Diyos ay tapat at banal. Kaya po, ang hustisya na hinihingi po ng mga tao na nagtutusa dahil sa kasamaan, makakamtan po nila yan. Yun po, ang good news po rito, yung panahon po kasi na yun, ganun, yung mga kaaway po ng Diyos talagang nabibigyan kaagad-agad ng hatol ng panahon po nila. Pero ang good news po dito, hindi na po tayo kaaway ng Diyos. Dahil tayo pinuring ng mga anak ng Diyos. Kaya po naniniwala po na buhay ng bawat isa sa atin dito ay pinagpala at pinabura ng Diyos. Dahil po, hindi na po galit sa atin ng Diyos. Dahil po tayo ay pinagpala ng dahil kay Kristo Jesus. Tinanggap po natin ang Panginoong Jesus at ang Diyos Ama ay nalulugod sa Panginoong Jesus na nasa atin. Amen po? Sige po, next, na po tayo. Sabi po rito sa Better Covenant naman po, John 15:14 hanggang 15. Kayo ngayon mga kaibigan kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, hindi ko na kayo tinuturing ng mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, tinuturing ko kayo mga kaibigan sapagkat hindi ko sa inyo sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa Ama. Iyon po ang liwanag po ng sinabi, kaibigan na po tayo ng Diyos. Hindi po tayo kaaway, kundi kaibigan. At sabi po rito, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa Ama. Ang narinig ng Panginoon sa kanyang Ama is, kaibigan ko na yung mga tumatanggap sa iyo. Kaibigan ko na yung mga minamahal mo. Kaya po, yun po ang pinapasabi ng Ama sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus. Hindi na tayo kaaway ng Diyos, bagkus kaibigan na po tayo ng Diyos. Mga anak na po tayo ng Diyos dahil tinanggap po natin ang Panginoong Jesus. Sabi naman po, pagdating naman po sa Mateo 5:44, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin nyo ang mga utusig sa inyo. Ang laki po ng kaibahan kung mapapansin nyo po doon sa Old Testament.
kumpara dito sa Better Covenant na nilalakaran po natin yan. Doon po sa Old Testament, ang hinihiling po doon pag may kaaway is judgment. Agad-agad na bumaba ang judgment ng Diyos para makakuha sila ng katarungan. Pero pagdating po dito sa bagong tipan po, yun nga po, ibigin ninyo ang mga kaaway. Kung mapapansin niyo po, sa Old Testament talagang pangil sa pangil eh. Pero dito sa New Testament, inuutosan po tayo na ibigin ang ating kaaway, pagpatawad sa ating mga kaaway, at ipanalangin ang mga uuusig sa atin. Mahirap pong gawin pero ginawa po ito ng Jesus. Inibig niya po tayo, pinatawad niya po tayo sa kabila ng ating mga pagkakamali. Sa kabila po ng kanyang pinaranas sa krus ng Kalbaryo. Pinatawad niya po tayo. Amen po. Dito lang po, pag-ibig sa Diyos always better covenant. Sa Deuteronomy 6:5, sabi dito, ibigin mo si Yahweh na iyong ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya ay tanim ninyo sa inyong puso. Sa Old Testament po yun. Pagdating naman po sa inyo, ang ganda rito, ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya, sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Nakabase po yung pag-ibig sa Old Testament sa ating sarili. Pero pagdating naman po sa New Testament, yung pag-ibig po natin sa Diyos nakabase sa kanyang pag-ibig sa atin. Kung ano po yung ginawa ng Diyos sa atin, kaya po tayo nakakaibig sa Diyos. Ang laki din po ng pagkakaiba pagdating sa pag-ibig. Ayun, pag-ibig po sa kapwa. Sa Levitico 19:18, huwag kang maghihiganti o magtatalim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Iyon po yung pag-ibig na sinasabi sa Old Testament. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. Nilagyan niya po doon ang signature bandang huli. Ako si Yahweh. Inuutosan kita na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Meron po bang tao na hindi na po maibigan kayong sarili? Meron po, di ba? Yung mga tao na talagang nalulungkot na po sa problema. Kahit ang kanyang sarili, hindi na po maiibig. Paano niya po maiibig ang kapwa? Yung iba nga po, nangyayari pa na sa tindi ng kanyang dinaranas na kapighatian, naiisip niya pa na saktan ng kanyang sarili. Kaya nga po, kung yung sarili mo ay kaya mong saktan, paano ba yung kapwa mo? Kung iyon po ang basihan ng pag-ibig. Di ba? Sa Old Testament, ang basihan ng pag-ibig is yung pag-ibig mo sa sarili mo. Sa mga pulod, may mga tao na hindi kayang ibigin ng kanyang sarili. Nagagawa pa saktan ng kanyang sarili. Pero dito po sa Better Covenant, ang basihan ay ang pag-ibig ni Cristo sa atin. Makikita niyo po yung pagkakaiba, yung contrast po nito. Sa Juan 13:34, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo kung paano ko kayo ibigay, gayon din naman mag-ibigan kayo. Ang ganda po. Ang basihan po ng pag-ibig dito is kung paano tayo ibigin ng Panginoong Jesus. Ang pag-ibig po na ginawa ng ating Panginoong Jesus, inalay niya po ang kanyang sarili para sa ating kasalanan. Nakita niya po tayo na makasalanan, simula't-simula pa. At alam niya mula nung siyang ipinanganak, alam niya yung kanyang daranasin. Alam niya po yung hirap na kanyang daranasin hanggang sa krus ng Kalbaryo. Pero dahil po, kailangan niyang ipakita, kailangan niyang gawin yung kanyang pag-ibig. Tiniis niya po yun para sa atin. Ito po yung tunay na pag-ibig. Hindi po tayo ibig sa ating kapwa kung hindi po natin alam kung pag-ibig na ito. Hindi po natin kayang patawarin yung mga nagkakasala sa atin, yung mga nakakagawa sa atin ng hindi maganda, kung hindi po natin alam ito. Yung pag-ibig na ginawa ni Cristo para sa atin. Yun nga po maganda sa atin na
nakakaunawa po tayo ng pag-ibig ni Kristo para sa atin. Dahil pwede na po natin i-apply ito sa ating mga nasa paligid. Pwede na po natin ito i-apply sa mga nagkakasala sa atin. Ang pag-ibig na to ay dalisay. Ang pag-ibig na to ay talagang makita mong pagtitiis. Tiniis niya yung pasakit sa krus para lamang tayo mapatawad namin. Tiniis niya po yung anumang daranasin niya ng pagkutya sa krus ng Kalbaryo, nandun na po lahat. Siguro po kung tayo nandoon, nagpupiglas na po tayo. Siguro po kung tayo po yung nasasaktan lamang ng isang hampas, gagantihan po natin ang humampas sa atin. Pero ang Panginoong Jesus, hinampas po siya sa likod ng maraming beses. Pero inisip niya lamang po tayo. Inisip niya po yung kapakanan natin. Nananatili pa rin yung pag-ibig niya po sa atin hanggang sa krus ng kamatayan. Ito po yung talagang pag-ibig sa kapwa. Inibig niya po tayo hanggang sa kaya niya na makatagal sa anumang pahirap. Inibig niya po tayo, maging uhaw na po siya sa paglalakad sa krus ng Kalbaryo. Inibig niya po tayo kahit habang nahihirapan siya, kinukutya pa siya. Kahit nakapako na nga po siya sa krus ng Kalbaryo, ay nangungutya pa rin po sa kanya. Pero yung ginawa niya po yun dahil po para sa mga sumasampalataya sa kanya. Tiniis niya po ang lahat dahil sa iyo. Tiniis niya po ang lahat para sa atin. Tiniis niya po ang lahat para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Praise the Lord. Sa righteousness naman po, pagdating sa righteousness, all verses better covenant, sabi po on Deuteronomy 6:25, and if we are careful to obey all this law before the Lord our God, as He has commanded us, that will be our righteousness. Ano po sabi? Kapag susundin po, di ba? At kung maingat natin sundin lahat ng batas na ito at sa harap ng Panginoon natin Diyos, gaya ng inutos niya sa atin, iyon ang magiging katwiran natin. Sa Old Testament, iyon po yung katwiran na pinangahawakan nila. Yung pagsunod po sa kautusan. Matindi po yun. Dahil ang kautusan po, hindi lamang usan po, 613 laws. Iyon po ang nasusulat sa kanilang kautusan. Iyon po yung pinangahawakan nilang katwiran. Malinaw po yung sinabi mo ng Bible. That will be our righteousness. Siguro po, alam po natin na talagang wala naman pong nakakasunod ng buong buo sa kautusan. Kaya po pagdating naman po sa better covenant, mababasa po natin sa Roma 10:4, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na magsuwin ng Diyos ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Matindi po pagdating sa new covenant, sumampalataya ka lang sa Diyos, sumampalataya ka lang sa Panginoong Jesus sa Kanyang tinapos, nagawa, itinuturing ka na ng Diyos na masuwin. Wala na po yung effort ng tao doon. Wala na po yung mag-memorize ka pa ng mitzvot o yung laws nila. 613 laws, hindi po nila mamemorize ng ganun-ganun po yun. Kaya po yung iba noon, isinusulat pa sa hapa ng TikTok para maalala. Dahil ang kailangan po ng tao talaga is ma-remind sila araw-araw para hindi po nila ma-miss yung isa sa kautusan ng Diyos. Meron po silang tinatawag na sabat na hindi po nila dapat na isa walang bahala. Kahit po yung sabat na yan, malaki po ang kaparusahan sa kanila para po maituring sila na matuwid. Kaya po ipinapakita po sa atin dito yung pagkakaiba. Yung iba po mga lumang pastor, yun nga po, ipinipreach pa rin po nila yung laws ng Old Testament. Kaya alam po, bakit ko po ba nasabing lumang pastor? Ang lumang pastor po, para lamang po sa akin, yun po yung hindi po ito yung tinatawag na 50 years ka na sa ministry, 20 years ka na sa ministry. Para sa akin po, ang lumang pastor is yung pinangahawakan pa rin yung lumang katuruan ng lumang ipan. Yun po ang lumang pastor. Kasi sa mga bagong pastor po, is yung tinapos na nagawa ni Kristo, yun po yung
basihan po nila ang kanilang pagtuturo. Ito naman po, pagdating po sa righteousness sa better covenant, sa Romans 5:7, for if by the trespasses of the one man, death reigned through the one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Ganda po ng pagkakasalig ko. Kumbaga, ang ating righteousness nandun lamang sa Panginoong Jesus. Sa 2 Corinthians 5:21, sa Tagalog version po, sapagkat siya ay hindi nakakakilala ng kasalanan, ay ginawa niya ang kasalanan para sa atin, upang tayo ay maging katwiran ng Diyos sa Kanya. Ito po yung righteousness na sinasabi pagdating po sa better covenant. That we might become the righteousness of God in Him. Hindi lamang po siya sabi na matuwid ka na. Hindi po. Ang ipinagdidiinan po dito ng Bible na kayo ang katwiran ng Diyos. Yung mga sumasampalataya sa Panginoong Jesus, kayo yung katwiran ng Diyos. Kayo yung trophy ng Diyos. Kaya nga po bilang isang Kristiyano, bantayan po natin ang ating ginagawa. Dahil tayo po yung katwiran ng Diyos. Tayo po yung tinitingnan ng mga tao sa paligid. Minsan po, pag nakakagawa tayo ng pagkakampi, masasabihan tayo, iyan ba yung born again? Iyan ba yung mananampalataya? Kaya nga po, bantayan po natin ang ating mga kilos at gawa. Pero, sa totoo lang po, wala pong perfectong tao. Kaya nga po, mayroong biyaya. Dahil ang biyaya, nagbabago po sa ating sa araw-araw. Totoo, nagkakamali tayo. Totoo, nakakagawa tayo ng mga kasalanan. Pero araw-araw po tayo binabago ng Diyos. Dahil ang biyaya po ng Diyos ay sapat para sa atin. Amen. Yun nga po, ang laki rin po ng pagkakaiba pagdating ng katwiran. Kaya po, sa mga prayer, may mga prayer po talaga na dapat natin baguhin. May mga prayer na masasabihin natin na minsan maisip natin, uy, ba't ko ba ito nasabi? Binigay na nga pala sa akin. Yun po yung pagdating sa mga prayer na ganun. Pagdating naman po sa redemption, ito po sa Old Testament. Sa Hebrew po 10:11, day after day, every priest stands and performs his religious duties. Again and again, he offers the same sacrifice which can never take away sin. Ang linaw po ng sabi ng Bible. Pagdating po ng Leviticus 17:11, ito po yung pinatunayan ng Hebrews 10:11. Ito po yung nangyari kasi sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantuko sa inyong buhay. Iyon po yung sinasabi doon na ang mga pari po noong panahon na yun, araw-araw, day after day, na nagpe-perform sila ng kanilang gawain bilang pantubos sa kasalanan ng mga Israelita noon. Paulit-ulit sila nag-o-offer ng sacrifice. Pero ang nakakalungkot po ron, sa bandang huling verse, which can never take away sins. Araw-araw mo nang ginagawa, araw-araw ka nang naghahandog ng dugo ng hayop. Pero ito pala hindi makakapag-alis ng kasalanan ng tao. Kaya po ang sinasabi ko. Kaya nga po sabi ng Leviticus, yung sinabi po na atonement o yung pantubos, ang Hebrew word po nun is kapar. Ang literal meaning po nun, cover or takpan. Yung atonement po pala no, na ginagawa nila, hindi talaga nakapag-alis ng kasalanan, kundi nagtatakip lamang. Merong ginawa sila na good for 1 year. Ito po, isang truck na baka, yung dugo nito, good for 1 year niya. Next year, isang truck ulit. Kaya paulit-ulit po nangyari. Kasi nga po, hindi po talaga nakapag-alis ng kasalanan. Hindi po natutubos yung kasalanan nila noon na winash out na po talaga. Hindi po gano'n ang nangyayari po ng panahon. Gumagawa po sila ng religious activities na gano'n na masasabi natin na pangsamantala lang. Pero po ang nagagawa nilang kasalanan, araw-araw din. Kaya araw-araw din po sila nagko-cover ng kanilang sin. Ito po ng Hebrews 10:4, sabi dito, it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Yan, nilinaw na po dito nang nagsulat ng Hebreo na imposible na yung
Dugo ng hayop, dugo ng baka, dugo ng kambing ay makapag-alis ng kasalanan. Nilinaw niya po rito. Kaya po sa New Testament, ito po sabi ng 1 Peter 1:18-19. Alam niyo kung ano ang ipinagtubo sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinagtubo sa inyo hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya ang korderong walang patik at kapintasan. Iyon po yung piniliwanag dito ng ating Apostol Pedro na yung dugo lamang ni Kristo, yung mainam na pagtubos at nag-iisang pagtubos lamang. Sa Hebreo 9:12 po, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. Ang laki po ng kaibahan. Nung dati po, dugo ng baka, guya, kambing, at paulit-ulit araw-araw ang kanilang pagkanto para lamang takpan. Pero itong ginawa ng ating Panginoong Yesus, dugo lamang ni Yesus. Minsan lamang at magpakailanman ang epekto nun. Napakabuti po ng ating Panginoon. Kaya nga po talaga masasabi natin na nandito po tayo sa better covenant. Mas mainam po ito. Kinalalakaran po natin yan kumpara sa dati. Sa panahon nga po natin ngayon, pag meron tayong baka, magagawa po ba natin na yan ay ihandog lamang para sa pantakip lamang ng kasalanan? Ang mahal po ng baka kaya sa panahon natin. Sabi po rito, pagdating naman sa favor and blessing, ganoon pa rin po sa Deuteronomio 28:2, mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Sa Exodus 19:8, sabi ng mga tao doon, and all the people responded together, we will do everything the Lord has commanded. Yun nga po, lahat ng sinabi ng Panginoon, lahat ng sinabi ng Diyos, susundin namin. So Moses brought the people's answers back to the Lord. Kaya nga po yun, nagkasundo ang tao noon at ang Diyos, na susundin nila yung ipinag-uutos ng Diyos. Pero alam po natin, sinabi na po ng Apostol Santiago na ang lumalabag sa isa kahit tumupad sa iba pang mga utos ay lumalabag pa rin sa buong kautusan. Kaya nga po, merong ginagawa doon ng mga tao na hindi po talaga nasusunod ang kautusan ng Diyos. Kaya nga po, mas minabuti ng Diyos na magkaroon po ng biyaya. Ang plano po kasi talaga ng Diyos ay tayo'y sumandal sa kanyang ginawa. Tayo po ay manampalataya lamang sa kanyang ginawa, hindi po sa ating mga gawa. Ang linaw po ng pagkakasabi na ang paglabag sa isa ay lumabag ka na rin po sa lahat. Sabi po ng Roma 8:3-4, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa ligas na kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulad niya ang kasalanan umaalipin sa tao. Ginawa ito ng Diyos upang ang panuntunan ng kautusan ay matupad na sa atin na mabubuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hiling ng laman. Yung pagdating po sa favor and blessing, hindi po tayo nakadepende sa ating sariling gawa. Pagdating po sa mga ganang pagpapala, masasabi po ba natin na kailangan po pwede na po ba tayo lumabag? Hindi po ganun ang mga nakakatanggap ng biyaya. Ang nakakatanggap po ng kabutihan ng Diyos ay nagpapatuloy po sa kabutihan. Dahil tama naman po, ano po may tinanggap natin? Kabutihan po ng Diyos. Tinanggap po natin yung biyaya ng Diyos, yung kagandahan loob ng Diyos. Kaya po, naniniwala ako na lalabas din po sa atin yung kagandahang asal, mabubuting gawa. Hindi po tayo gumagawa ng mabuti para po tayo ay mapatawad sa ating kasalanan. Gumagawa po tayo ng mabuti dahil pinatawad na po ang ating kasalanan. Naranasan po natin yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay.
Naranasan po natin yung masaganang biyaya ng kapatawaran. Naranasan po natin yung pabor at pagpapala ng Diyos. Kaya po, ang ating response dito ay kabutihan din po. Iyon po yung itinanim sa atin eh. Kaya nga kung ano yung itinanim, yun din po yung magiging bunga. Yun din po yung tutungo sa atin at kalaunan ay magiging bunga. Kaya po kung ano yung dumadali sa ating kabutihan, hindi po yan galing sa atin, kundi galing po sa nagpatawad sa atin at nagpala. Amen po. Sabi po rito, tayo ay nasa mas mainam na tipan. Dapat kang manalangin alinsunod sa tipan na ito. Yan po yung tinuturo sa atin po ng mga Bible verse na po. Ito ay tunay na walang kaguluhan na patuloy na hilingin sa Diyos na ibigay sa iyo kung ano ang naibigay na niya. At patuloy na hilingin sa Diyos na gawin ang kanyang kagawanan. Yun nga po, parang masasabi natin na, o nga no, useless yung panalangin na nabanggit ko kasi kung maisip mo, binigay na nga pala sa akin. Bakit pa ako hingi? Pinagaling na pala ako eh. Bakit pa ako hihingi ng kagalingan? Ang dapat po rito, katulad ng sinabi ko ng unang versikulo na thanksgiving po. Magpasalamat po tayo dahil meron po tayong kagalingan na maaasahan. Dadaloy po ang kagalingan, dadaloy po ang pagpapala, dadaloy po ang pabor dahil sa ginawa ni Kristo sa ating buhay. Sabi po ng 1 Corinto 2:12, ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang ating maunawaan kung ano ang walang bayad na ibigay sa atin ng Diyos. Yun po yung tinanggap natin yung pagkaunawa. Naunawaan po natin na meron na palang nagsakripisyo para sa akin. Naunawaan po natin na meron na palang naghirap para sa akin. Kaya po, ang sinasabi po rito ng unang Korinto, tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan. Kasi po yung espiritu ng sanlibutan, sinasabi po niya madalas na to see is to believe. Maniniwala akong magaling na pag wala na yung record. Maniniwala akong pinagpala na pag may malaki ang bahay. Maniniwala ako dahil pinapakita mo sa akin. Ganun po yung espiritu ng sanlibutan. Pero ang tinanggap po natin, kundi ang espiritu na mula sa Diyos. Ang espiritu na mula sa Diyos ay pananampalataya po. Pananampalataya na inaasahan pa natin na hindi pa natin nakikita. Inaasahan na po natin ito lang buong puso, pinaniniwalaan. Kaya nga po sabi, di ba? Bush, believe until something happens. Maniwala po tayo. May ginagawa po ang Diyos. Maniwala po tayo sa araw-araw na nilalakaran natin, kasama po natin ang Diyos. Yun nga po, sabi rito, yung understanding, ang Greek word po niya is ilo. This refers to mental assent or natural mind. Ito ay tumutukoy sa pagsang-ayon ng expand. Kailangan po sang-ayon yung isip natin sa sinasabi ng Bible. Pagka hindi po sumasang-ayon yung isip natin, sabihin po nun, wala po tayong pananampalataya. Kaya po yung salita ng Diyos, importante po yan sa bawat tao na nasa atin po yun. Dahil yun po yung pinangahawakan natin eh. Dumaranas po tayo ng kapaghatian. Sabi ng Diyos, nandiyan yung kanyang pagliligtas. Dumaranas po tayo ng paghihirap, nandiyan po yung suporta ng Diyos para sa atin. Maring hindi lamang po natin nakikita ito ng pisikal na mata, pero kumikilos po ang Diyos. Gumagawa po ang Diyos sa kalagitnaan natin kahit sa paraang nahihirapan po tayo. Nandiyan po yung pagkilos ng Diyos. Kahit po sinasabi natin na araw-araw ganito na naman, hindi po. Hindi lang po natin makita, ipanalangin po natin na makita po natin ito ng maliwanag. Makita po natin ito ng may pananampalataya. Kasi po, hindi lamang yung mata natin yung nakakakita eh. Ang mas higit na nakakakita is yung pananampalataya. Sabi nga po ng iba, pag ikaw ba ay pumikit, wala ka nang makikita. Mali po yun. Pag pumikit ka, marami kang makikita. Unang-una, madilim. Pangalawa, yung tumatakbo po sa isip mo. Nakikita po natin yan. Pero hindi ng pisikal na mata. Nakikita po natin yan yung ano kaya mangyayari bukas. Minsan ganun. Inaasahan na po natin ano kaya yung pagpapalang darating bukas. Minsan, nandiyan na si Judith. Sabihin natin, ano kaya ang gagawin ng Diyos para
masolve yung problema ko para bukas. Ganun po yung nakikita ng pananampalataya. Sa oras ng ating pangangailangan, nandiyan na po yung pananampalataya na ibinigay sa atin. Dapat po lamang na sumang-ayon yung ating isip sa sinasabi po ng Diyos. Amen po? Sabi po rito, yun po, do you believe that in Christ you are blessed? Yun, amen po. Naniniwala ka ba na ikaw ay nakay Kristo na, pinagpala ka na? Tunay nga na pinagpala ang mga nakay Kristo. Hindi po katulad ng mga nasa Old Testament na kailangan ganyan, kailangan ganito para po magpalain. Sabi ng Ephesians 1:3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Pinagpala po tayo ng spiritual na pagpapala. Sabi po ng iba, Brad, spiritual lang yan. Hindi po yan sahod yung mga financial, yung mental, yung physical. Ang pagpapala po ay nag-umpisa sa espiritu. Ang pagpapala ay yung maunawaan mo na pinagpala ka na. Sa spiritual siya nag-umpisa, dadaloy po yun, lalabas po sa ating physical na katawan at makikita po talaga ng lahat na itong tao ng pinagpala na. Hindi po pinagpala yung maraming sasakyan, hindi po yung mga ganong physical lamang. Pagpapala din po yun, pero ang totoong pagpapala is yung mula sa ating espiritu. Meron po bang maraming sasakyan, maraming bahay, pero magulo pa rin po ang isip? Meron po. Kasi po, minsan naisip nila na paano kung manakawan, paano kung ganun-ganito. Ang pinagpala po talaga is yung isip nila is talagang masasabi nung kalmado. Ano't ano man yung mangyari, kalmado yung isip mo. Sa panahon po natin ngayon, marami pong hindi kalmado. Ano po yung nangyari sa paligid? Ano po yung nangyari sa mga balita? Maisip mo po ba na yung mga tao doon na gustong maghasik ng kaguluhan is payapa ang isip? Hindi po. Tayo po yung payapa yung isip dahil nandito po tayo kalmado at nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga po yung paniniwala mo sa mga pangako ng Diyos, paniwalaan mo to hanggang sa mangyari, hanggang sa makita mo yung nangyayari. Kasi yung paniniwala na yun talagang resulta nun is pangyayari. Pinagpapala po ng Diyos yung may paniniwala. Yung paniniwala po na yun is nakikita mo ng Diyos na itong anak ko na to. Kahit anong nangyari sa buhay niya, naniniwala pa rin siya sa pangako. Eto, makikita na niya ng harapan yung pangako ko sa kanya. Amen po? Yun po yung spiritual blessing. Magmumula po yung pagpapala sa loob and then makikita po natin palabas sa ating mga pamumuhay sa araw-araw. Kaya sabi po, paniwalaan mo hanggang sa may mangyari. Sabi po rito, do you believe that in Christ you are accepted? Sabi po ng Efeso 1:6-7, purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos niya tayo ni Kristo, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. At sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganon kadakila ang kanyang kagandahan loob. Iyon po sinasabi rito. Kinalinga na po tayo ng Diyos, tinanggap na po tayo ng Diyos. Kasi meron pong iba na katulad na ibang ma-invite mo. Brad, sama ka sa linggo. Hindi, babaguhin ko muna yung buhay ko bago ako magsimba. Ang nasa isip po nila, hindi sila karapat-dapat na pumunta sa simbahan. Ang nasa isip po nila, hindi po sila kinakalinga ng Diyos. Kaya po yung kanilang pag-iisip na ganon, hindi po umaayon sa sinasabi ng Bible. Kasi ang sinasabi po ng Bible, kahit nung makasalanan ka pa, inibig ka ng ating Panginoong Jesus. Kailan ba pumupunta yung may sakit sa ospital? Di ba pagka siya ay may sakit? Ang sabi po ng mga ganong kaisipan na babaguhin ko yung sarili ko bago magsimba, parang sinabi niya na magpapagaling muna ako bago pumunta sa ospital. Di po ba ganun po yung konteksto ng sinasabi niya? Kaya po, dapat maunawaan po ng tao na hindi na po galit sa kanya ng Diyos dahil kay Kristo Jesus.
tinubos na po tayo ng Panginoong Hesus. Kaya po, malinaw sa amin. Sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganon kadakila ang kanyang kagandahan po. Yung biyaya po ng Diyos, dakila po kaysa sa ating mga kasalanan. His grace is greater than our sin. Iyon po yung sinasabi ng Bible. Gaano mang kalaki yung ating mga kasalanan, gaano mang kalawak ito, mas dakila pa rin yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kaya nga po sabi, paniwalaan dito hanggang sa merong mangyari. Hanggang sa makita mo yung mangyari. Isa pa po, do you believe that in Christ you are made rich? Dito po minsan sumisemplang yung mga kaisipan ng tao. Dahil nga po napapansin nila na bakit ganito pa rin yung aking kalalagayan? Pero sinasabi po ng mga verse na to, unang po, pangalawang Korinto 8:9, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, na bagaman siya ay mayaman, gayon may naging mahirap dahil sa inyo, upang kayo yumaman sa pamamagitan ng kanyang kahirapan. Bakit daw naghirap yung Panginoong Hesus? Dahil sa atin. Para po paano? Upang kayo yumaman sa pamamagitan ng kanyang kahirapan. Yung paghihirap pala ng Panginoong Hesus na yun is parang alang-alang sa atin. Kung hindi po natin tatanggapin na tayo yung nagpala na masasayang po yung ginawa po ng ating Panginoong Hesus. Pero hindi po masasayang yan dahil tunay nga po na tumatanggap po tayo kung ano yung sinasabi ng Bible. Pinapaniwalaan po natin hanggang sa may mangyari kung ano sinasabi ng Bible. Yun po yung napakagandang sitwasyon sa buhay ng isang Kristiyano. Sabi po rito isa pa, do you believe that in Christ you are healed? Ito po. Sabi po ng 1 Peter 2:24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan. Upang tayo mamatay na dahil nasa kasalanan at mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Panghawakan po natin ito sa araw-araw. Importante po ito dahil tayo ay mga nagtatrabaho, tayo ay mga magulang. Kailangan po natin ng malakas na pangatawan. Kaya itong verse po na ito, importante po ito sa bawat tao. Pinagaling na po tayo ng Panginoon. Minsan po makita natin na meron tayong nararamdaman. Kahit ako nga po ng nakaraang araw, nahihilo-hilo po ako pero ito po yung laging nasa isip ko. Pinagaling na ako ng Panginoon. Minsan po, nasa taas ako ng poste, makakaranas po ako ng pagkahilo. Pero dahil merong nakatanim po na salita ng Diyos, talaga namang kumikilos po yung banal na Espiritu, pinapaalala niyo po. Pinagaling ka na ng Panginoon. Protection ka na ng Panginoon. Kaya nga po, paniwalaan natin po ito sa araw-araw nating pamumuhay. At ito na po, kung kaya mo paniwalaan lahat ng tinapos ni Kristo para sa iyo, pray with thanksgiving. Yung nga po, manalangin tayo ng may pasasalamat. Sabi ng Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Prayer and petition, ano daw gagawin? With thanksgiving. Present your request to God with thanksgiving pa rin po. Pray about everything. Worry about nothing. Because, sabi rito, He cares for you. He cares about you. Sabi nga ng 1 Peter 5:7, give all your worries and cares to God, for He cares about you. Kaya nga po, manalangin tayo. Panalangin natin po yung lahat. Ipanalangin po natin walang pag-aalinlangan at walang kaguluminahan sa isip. Iyon po yung mga powerful na panalangin. Dahil sabi nga po ng Panginoon na bago pa yung bibig, sinagot na kita. Iyon po dapat po natin paniwalaan. O, meron naman pong rush. Kanina po, bush. Ngayon po, meron naman pong rush. Sabi rito, thanksgiving is the voice of faith. Mark 11:24. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Yung pong isa, believe. Ito naman po, receive until something happen. Tanggapin po natin yung mga sinasabi ng Diyos na pangako niya. Tanggapin po natin yung mga ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kasi po, ang paniniwala ay may kalaki po ng pagtanggap. Pinapaniwalaan po niya ang ating ang pangako ng Diyos para sa atin
tanggapin po natin. Dahil para po sa atin yun, naghirap po ang Panginoong Hesus para tayo yumaman, sabi po ng kaninang mga verse. Yun po, rush, receive until something happen. Tanggapin po natin yung kanyang pangako. Kaya nga po, mapapalad yung mga tao na tumagat sa Panginoong Hesus. Dahil po, kabilang na sila sa mga pangako ng Diyos. Kaya nga po, pag tayo nag-evangelize, napakapalad po ng mga tao tumatanggap sa Panginoon. Dahil sa pagtanggap po nila na yun, mababago yung kanilang buhay. Hindi po ito isang iglap na parang magic, pero kumikilos po ang banal na Espiritu. Minsan naisipin natin na tinanggap niya po kaya talaga yung Panginoong Hesus? Kasi pinag-pray po natin siya, umalis. Pero huwag po tayo mag-alala, ang banal na Espiritu po ay kumikilos. Ano man po yung maratingan ng salita ng Diyos, sino man po yung tao na yun, buhay po ang salita ng Diyos, kikilos po sa kanyang buhay. Kaya ang trabaho po natin is push, preach until something happen. Amen po. Hallelujah. Sabi po rito, ang isang mas mainit na panalangin sa mas mabuting ipanay isang panalangin ng pananampalataya sa tinapos na gawain ito. Yan po yung panalangin para mas mainit. Doon po nakabase sa tinapos na gawa ni Kristo. Kaya po ang ating life application po, morning prayer pa lang, yung pangako na po ng Diyos ang ating panghawakan. Kung tayo ay magpapanalangin po sa pagkain, paniwalaan po natin na ang lahat ng nilikha ng Diyos ay nilinis na po ng kanyang salita. Kaya po, i-take down na lang po natin kung sakali. Healing prayer, kamukha po ng sinabi kanina. Prayer for wisdom and direction, 1 Corinthians 2:16, saka yung James 1:5. Yan po yung pwede po natin panghawakan, maging sa kung maghapon ang ating pagtatrabaho. At sa ating pong pagtulog, meron po tayo Psalm 91, 1-16. Protection po ng Panginoon kahit tayo natutulog. Ganun po tayo kamahal. Habang tayo masarap na natutulog sa ating mga tahanan na ipinagkatiwala sa ating ng Diyos, yung protection niya ay nananatili sa atin. Kaya nga po, hindi po tayo mag-worry. Magpe-pray tayo ng everything without worries. Kasi po ang protection ng po ng Diyos ay nasa sa atin. Sige po, tayo po yung mag-tayo at manalangin na po tayo.